What a crazy year it has been. What a journey it has been. Naka-formal lang po kami ngayon, pero hindi lang baka siguro ang pinagdaanan ng simbahang ito. For the past 7 years, mga kapatid, pero ngayon, nagbibihis tayo para ipakita ho sa inyo at ipadama sa Panginoon ang ating pasasalamat sa Kanyang kabutihan. For the glory of God, for the past 7 years, we have been ministering and reaching far more people than we've ever reached before, all for the glory of God. We are literally reaching thousands of people every weekend, all because of your generosity and all because of your love, prayer, and support para sa GIA CMNB. Palapakan nyo naman ang inyong sarili, mga kapatid. And if you have been part of this church, you consider yourself as part of GIA CMNB, we cannot thank you enough sa lahat ng suporta po ninyo na ibinibigay for the glory of God. Tayo po lahat ay manalangin. Panginoon, salamat po. Sa napakagandang araw na ito, alam namin na ikaw ay kasama namin, mag-minister ka sa amin, maging malinaw ang iyong mga salita. And as we listen to you, hindi lang ito basta salitang aming maririnig, kundi kapangyarihang magwi-witness sa aming puso upang magkaroon ng changes ang aming buhay. Itago mo po ako sa iyong likuran, Panginoon. Kung wala ka, wala po kaming magagawa. And we need you in this place. To you be all the glory, honor, and thanksgiving. In Jesus' name we pray. Amen. Praise the Lord. Buksan po ninyo ang inyong mga Bible sa Genesis chapter 18. We're gonna dive right into the Word of God kasi medyo limitado ang oras natin. We got a lot in store for you. Mangako po kayo sa akin, natatapusin po ninyo ang inyong service. Lagay nyo sa comment section, kapit internet. Yung mga nakadata, kapit data. Pero higit sa lahat, kapit faith. Kumapit ang ating pananampalataya. Anybody excited for the Word of God this afternoon? Parang walang excited, ha? Pagod ako, Pastor, hiningal ako, hindi na ako sanay ng kumakanta masyado Sa bahay kasi, pag ganun-ganun lang ako sa laptop, pag ganun-ganun lang ako sa TV. Anyway, buksan po ninyo sa Genesis 18:10-14. Sabi po rito, then one of them said, I will surely return to you about this time next year. Angel po ang nagsasalita. And Sarah, your wife, will have a son. Now Sarah was listening at the entrance to the tent, which was behind him. So Abraham and Sarah were already very old. Pakisabi nga po, very old. Huwag kayo tumingin sa katabi nyo. Very old. And Sarah was past the age of childbearing. So Sarah laughed to herself as she thought, after I am worn out and my Lord is old, meaning si Abraham, yung husband niya ay matanda na, magkakaroon pa ba ako ng anak? Ang sabi ni Sarah. Verse 13, then the Lord said to Abraham, bakit tumawa si Sarah? Why did Sarah laugh? And say, will I really have a child now that I am old? And then the angel said something profound, mga kapatid. Sabi ng verse 14, is anything too hard for the Lord? I will return to you at the appointed time next year. I shall return. And Sarah will have a son. We all know the story about the issue of Abraham and Sarah na hindi po sila magkaanak. At the age of 89, bumalik ang angel para i-reassure sila na ang pangako ng Diyos ay hindi niya nakakalimutan. Pero si Sarah natawa, at sabi ng angel, meron bang bagay na mahirap para sa Panginoon? I'd like to talk to you about on this subject, nothing is too hard for the Lord. Alam nyo mga kapatid, title pa lang, alam ko nakakapag-minister na sa bawat isa sa atin. Hindi na natin kailangan i-expound pa ito kasi lahat tayo will agree na totoong walang mahirap sa ating Panginoon. Our God is infinite. Pag sinabi mong infinite, ibig sabihin niyan walang limit. Ang Diyos natin, walang limitations. Tayo meron. Pag sinabi mong infinite God, pinagsama-sama mo yung tatlong karakteristik. Ano yon? All-powerful, omnipotent, omniscient, and omnipresent. Ulitin ko puli. Pag sinabi mong God is infinite, sinasabi mo that God is omniscient, God is omnipotent, and God is omnipresent. Omnipresent rather. Ibig sabihin, God is all-powerful, God is all-knowing, and God is all-capable. In other words, there is no limit to what God can do.
Walang limitasyon ang kayang gawin ng ating Panginoon sa bawat isa sa atin. Ang sabi nga ng isang Psalms, "Great is our Lord and mighty in power, for His understanding has no limit." Ang Diyos natin, walang limitasyon pagdating sa kanyang kapangyarihan. Siya ang Diyos na naglagay ng stars in the sky. Think about this. God placed the stars in the sky, and imagine the power of just one star. Just one star. Imagine niyo ang kakayanan ng isang star lang. Pero ang sabi ng Scripture, our God, listen to me, the God that we serve, the God that you serve, place that stars, hindi lang isa, place that stars in the sky. Imagine the intelligence of God. Imagine the design of the universe, how powerful our Lord God is. In other words, God's power and wisdom are beyond our comprehension. Kahit gaano po tayo katalino, kahit mas marami pa po kayong degree kesa sa thermometer. Amen? Wala po sa ating makakapag-comprehend, makakaintindi ng tindi ng kapangyarihan at lawak ng kayang gawin ng ating Panginoon. We all agree with this. Ang Diyos natin ay malaki. Sabi nga ng Sunday school na awitin, "My God is so big, so strong, and so mighty. There's nothing that God cannot do." Naniniwala tayo dyan. Our God is a big God. Tayo may limitations, ang Diyos wala. He is so big. Again, He placed the stars in the sky. Again, He created the vastness of the universe through His Word. Sinambit niya lang, na-create na. Lahat po tayo naniniwala, God is big. Pero pagdating sa kayang gawin ng Diyos sa atin, may doubt tayo. Ulitin ko po uli. Pagdating sa stars, pagdating sa universe, lahat tayo agree si Lord nag-create niyan. Lahat tayo agree na si Lord ang nagsusustain niyan. Pero bakit pagdating sa kayang gawin ng Lord sa iyo, sa ating simbahan, "Pastor, parang hindi ko yata kaya yan. Parang masyado yata itong mabigat. No, I can't do that. Pastor, parang it's too difficult." Pero tingnan niyo yung binasa natin sa Scripture. Sa Genesis 18, si Sarah at the age of 89, ang sabi ng anghel sa kanya, "Is there anything too hard for your God? Alam ko, 89 years old ka na. Alam kong baog ka pa. Pero meron bang hindi makapangyayari sa ating Panginoon?" Alam niyo, ang gustong-gusto ko sa Diyos, ang Diyos kapag nagpala, ang Diyos kapag nangako, hindi lang beyond our expectation. Ang Diyos kapag nangako, far beyond our expectation. Nung nangako siya kay Sarah, nasabi niya magkakaanak, kung ipinangako yan sa akin, beyond my expectation. Pero kung ipapangako mo sa 89 years old, far beyond your expectation, tapos baog pa. At the age of 89, sa Numbers 11, no ang mga Israelites ay humihingi ng meat to eat dahil wala silang makaing karne sa desert, ang sabi ng Panginoon, ang kamay ba ng Diyos ay masyadong maikse para sa inyo? No, ang kamay ng Diyos ay hindi maikse. Ang tenga ng Diyos ay hindi bingi. Ang Diyos ay malaki at makapangyarihan. Kung ikaw man, kapatid, ay dumaranas, nakaka-encounter at nasa harap ng imposibleng sitwasyon ng iyong buhay. Ulitin ko po uli. Kapag may imposibleng sitwasyon sa iyong buhay, it sets the stage for God to show up. Kapag may imposibleng sitwasyon sa iyong buhay, para ka nagpe-prepare ng stage para kay Lord, para ipakita niya sa iyo kung gaano siya makapangyarihan. In impossible situations, we realize, mga kapatid, kung sino ang totoong Diyos at kung sino ang hindi totoong Diyos. Hallelujah. Praise God. Come on. Do you agree with what I'm saying, mga kapatid? Kung ikaw ay may marital issues, kung ikaw ay may financial issues, kung ikaw ay na-diagnose na positive sa coronavirus, maaaring sasabihin mo, "Pastor, wala na yatang pag-asa. Pastor, parang hindi ko na yata kayang pagdaanan at pagtagumpayan." But let me introduce to you or remind you once again, God has the power to protect you. God has the power to provide. God has the power to heal. God has the power to restore. God has the power to redeem. God has the power to accelerate.
God has the power to heal you, to accelerate things, to protect and provide for you. But the question is, do you have the faith to believe? Do you have the faith to believe? Because hindi na question dito ang kapangyarihan ng Diyos. Nothing is too difficult for our God. But the question is, do you have faith? Or maybe the best thing you can do is ask yourself, do I have enough faith? Do I have faith? Why is faith very important? Why is faith very important? Nabanggit ko na to sa isang preaching. Sabi ko, faith is a non-negotiable Christian arsenal. Pag Kristiyano ka, hindi pwedeng walang faith. We cannot talk Christianity without talking about faith. In fact, we are saved by faith in the first place. The Old and the New Testament is very clear. The just shall live by... di yata nyo alam yung verse na yun. The just shall live by faith. Ibig sabihin, without faith, as sabi rin ng Scripture, it is impossible to please God. Watch this. And without faith, it is impossible to have God. Pag walang faith, para ka nilang walang Diyos. Faith is powerful. Faith is potent. That the Bible says, listen to this, a mustard seed kind of faith can move a mountain-sized challenge. Kahit maliit lang ang ating pananampalataya, kaya makapagpa-move ng matitinding problema. In other words, kung meron kang pananampalataya, may power din ng Diyos para i-perform ang mga bagay na pinapanampalatayanan natin. Alam niyo ba mga kapatid, in case hindi niyo pa alam, na maraming kayang gawin ng isang Kristiyano kung meron lang siyang confidence sa kakayanan ng Diyos? Tignan niyo ang Hebrews 11:33. Pagkatapos ipakita ang lahat ng heroes of faith, ang sabi rito, sa verse 32, and what more shall I say? I do not have time to tell about Gideon. We all know these guys. Barak, Samson, Jephthah, about David and Samuel and the prophets. Look at this, verse 33. Ito mga tao na ito, who through faith. Lagay nyo nga sa comment section, through faith. Sa Tagalog, sa pamamagitan ng pananampalataya. Look at this, si Samuel, si David, si Jephthah, si Samson, through faith, they conquered kingdoms. Through faith, they administered justice. Through faith, they gained what was promised. Through faith, they shut the mouths of the lion. Through faith, quenched the fury of the flames. Through faith, escaped the edge of the sword, whose weakness was turned into strength through faith. And through faith, became powerful in battle and routed foreign armies. Ano ang common denominator? Through faith. Ibig sabihin, ang mga kwentong ito imposible, but through faith, they succeed. So, it's not a question of God's power. It's a question of our faith. Do we have the faith to believe? So listen guys, when the impossible situation calls, kung nakakaranas tayo ng sakit na walang makapagpagaling, kung tayo ay nalubog sa utang na hindi natin alam kung paano babayaran, anong magiging response mo? Faith or fear? Because your response matters. Leave that in the chat. Your response matters. Say it like Community Church. Your response matters. Kapag na-diagnose ka ng doktor na may COVID-19, anong response mo? Faith or fear? Kasi yung magkaroon ka ng faith sa komportabling sitwasyon, normal. Pero yung magkaroon ka ng faith sa crisis, magkaroon ka ng Christ sa crisis, yun ang hindi normal. Kaya nga yung sinasabi sa Hebrews 11, matitindi to. Sinubukan silang pabagsakin ng kaaway, but through faith they succeed. Hindi niyo po ba napapansin mga kapatid, habang tumatagal si Satan, double time sa pagdi-discourage sa inyo? Come on, talk to me guys, talk to me guys, talk to me in the chat. Amen, is this making sense? Napapansin niyo ba si Satan, double time din siya sa pagdi-discourage sa atin? So, now, tanungin mo sarili mo, kung si Satan nagdo-double time para ikaw ay i-discourage, bakit? Anong nakikita ni Satan sa'yo? Bakit kailangan kanyang i-discourage? Nagpa-discourage ka naman. Bakit kailangan kanyang dayain? Nagpadaya ka naman. Anong nakikita? Kasi alam ni Satan
Kapag yung faith na yan ay lumaki, kapag yung faith na yan ay naka-anchor sa kakayanan ng ating Panginoon, anything is possible. Ano kayang nakikita ni Satan sa atin? Bakit niya tayo pinipigilan? Bakit kaya nung panahon ng COVID-19, ang daming na-shake sa atin, ang daming niyang tinanggal sa atin, at napansin niyo ba, sinishake talaga yung mga bagay na walang eternal value? At na-realize natin na oo, magandang may building, pero ang church is not about the building. Na-realize natin na oo, maganda na meron tayo spiritual life, pero na-realize natin, iba yung may kasama ka, kapatid, kaibigan, hanggat ako humihinga, may kasama ka. And then people are asking me, Pastor, bakit ako dumadaan sa pagsubok? Pastor, ba't dumadaan ako sa discouragement? Listen to me guys, announcement. Kung wala ka sa battle, mas maging concerned ka. If you're not in the battle, you should start to be concerned. Kasi kapag wala ka ng battle, baka kakampi mo na yung kaaway natin. Kung masyado ka ng komportable sa iyong trabaho, kung masyado ka ng komportable sa iyong ministry, you should start to be concerned. Ang aking goal, mga kapatid, ang lagi kong pinapanalangin sa Panginoon, nung dumating itong pandemic na ito, Lord, do not allow GSCMNB just to go through it. We want to grow through it. Gusto namin lumago kami, gusto namin mag-mature kami, kasi lahat naman tayo nakaka-experience ng pressure. Tignan niyo yung katabi niyo, mukhang pressure. Bakas minsan sa mukha natin, nakangiti pero pressured. Pressure sa trabaho, pressure sa school, pressure ng kasama sa church, pressure ng gusto natin gawin. Maraming pressures. Online class na nga lang, dami-daming assignment. Work from home, pero mas matindi pa yung trabaho mo nung nasa work from home ka. Ang daming pressure. Now, can you all believe and agree with me that every one of us are experiencing pressure? Ang daming ginagawa, hindi sapat ang oras, ang daming kailangan accomplish, mga presentation na kailangan ipasa and all of that, mga desisyon na kailangan nating gawin, mga tough conversations na kailangan nating kausapin and all of that. Ang daming pressure sa ating buhay. Pero napansin nyo ba? Pag may bagong blessing, may bagong pressure din. Bagong bahay, bagong pressure. Bagong baby, bagong pressure. Bagong promotion, bagong pressure. Kasama talaga ang pressure sa buhay. Ito nga lagi ko sinasabi, buti sana kung yung pressure, Pastor, pinagpapaalam muna sa amin kung kaya ba namin o hindi. Ngayon kasi hindi na pwede yung magpamasahe. Aywan ko meron ng masahe ngayon, ano? Pero nung wala pa. Okay, sayang naman. Okay? Nung wala pa kasi, pag nagpapamasahe kami ni Jenny, naaalala ko, nakwento ko na rin sa inyo to, bago ka masahihin ng masahista, tatanungin muna niya, Sir, anong pressure? Hard or soft? Kasi ayaw niya namang pindutin ka niya ng pindutin na masasaktan ka, pumunta ka nga doon para makapagpatanggal ng pagod, pilay ka naman paglabas. Kaya tinatanong ka ng masahista, hallelujah, okay, anong pressure, sir, ang kaya mo? Alam mo sa buhay, kung may tanong lang, yung teacher mo, tatanungin ka, okay class, attendance muna tayo. Robin, anong pressure gusto mo? Soft lang. Marami akong problema ngayon, ma'am. Buti sana kung tinatanong tayo. But the thing is that, hindi tayo tinatanong. Pero alam nyo, marami mang pressure, marami mang pinagdadaanan, marami mang struggle. Look at this. Kahit maraming struggle and pressure sa ating buhay, may pangako ang Diyos na pwede ka pa rin mag-flourish in the midst of pressure, in the midst of heat. Flourish, fruitful. Salamat sa Lord na kahit may COVID, kayang mag-flourish ng GSMNB. Kahit may COVID, kayang mag-flourish ng ating mga family. Pangako ng Lord yan eh. Ano ang sabi ng Psalms 92? The righteous shall flourish like a palm tree. He shall grow. Come on somebody. Hindi siya mamamandak. Hindi siya malalanta. He shall grow like a cedar in Lebanon. Those who are planted in the house of the Lord, come on somebody, shall flourish in the course of God. They shall still bear fruit in old age. They shall be fresh and flourishing in the midst of heat, in the midst of challenges, in the midst of trouble. May pangako na fruitfulness. May pangako na flourishing. Alam mo, nung nakaraang araw, sumasakit ang ulo ko. Nag-research ako. Sabi ko, ano ba ang home remedy kapag masakit ang ulo mo?
Alam mo, natutunan ko, maganda rin yung may Google ka eh. Kasi minsan, pag nagre-research ka ng sakit, laging ending cancer. Ngayon, nagbago na. Pag may sakit ka, dulo COVID. Iba na ngayon. Okay? Pansinin nyo. Masakit talampakan ko, COVID yan. lahat ngayon, lahat kasi karamihan takot, ano? So, ni-research ko, ano ang mga home remedy? Ano may pwede mo magawa habang nasa bahay ka para ma-relieve yung sakit mo ng ulo kahit na nagagamot ka? And nagulat lang ako, para pala ma-relieve o maginhawaan ka ng konti, meron tinatawag na pressure points. Pressure points. Kung saan, for example, pag meron ka daw, posible daw na pag masakit yun nandito mo sa unahan, mukhang sinus problem and all of that, pwede mong i-press dito sa pagitan ng dalawang ilong mo, i-press mong ganyan, at yung pressure, tignan nyo problema mo sakit ng ulo, pero kailangan mo mag-apply ng pressure para gumaling. Yun nga problema ko, masakit eh. Tapos lalagyan, but sometimes that's how the way it goes. You want healing? You want breakthrough? You want miracle? Okay, you have to press these pressure points. Kasi kapag hindi mo yun ginawa, kapag hindi ka nakaranas ng pressure, susukuan mo yung next level. Ibig ko sabihin, every trial, every problem, every challenges is an opportunity to grow. Every problem, opportunity para mag-cleansing. Every trial, opportunity para mag-detox. Every problem, opportunity para makilala mo mga tunay na kaibigan. Every heartbreak, opportunity para makita mo yung worth mo, yung value mo. But listen to me. Here you go. Satan wants to break you. But God wants you to be flexible. Kapag may pressure, kapag may challenges, ang gusto ni Satan sukuan mo. Ang gusto ng Diyos maging flexible ka. Kasi pagdating ng next level, amen, sometimes God will allow these problems in your life not to break you, but to make you flexible. Ang Diyos hindi nasusurprise. Ang Diyos walang limitation, tayo meron. Pero hindi niya sasabihin, oops, sorry, nasobrahan, sumuko ka tuloy. Hindi ganun ang Panginoon. Ang gusto niya maging flexible tayo. Si Satan ititempt ka, si Lord ititest ka. Ang temptations design para pabagsakin ka, ang test design para pumasa ka. Yes, your heart was broken. Yes, you are in pain. Yes, you cried a lot. But God will be glorified if you go through it and if you grow through it. Sino ba mag-glorify pag nalampasan natin ang problema? Sino ba ang nag-glorify ngayon na nakalampas tayo ng 7 years? Di ba ang Panginoon? Hindi ito alam ko, factor din siguro yung kapugian natin, di ba? Factor din yon. Biro lang. Mga basher natin, maglalabasan na naman, ano? Pero ang purpose na lahat ng challenges is that so that God will be glorified. Para sabihin natin na, Lord, to you be all the glory. Kasi alam ko, kung ako lang, iniyakan ko nga eh. Nasaktan nga ako eh. Muntik na nga akong sumuko eh. Pero salamat, Panginoon, sinamahan mo kami sa kahit anong panahon. Weeping may endure for a night, but joy comes in the morning. Pansamantala lang. Pressure lang. Pero ang gusto ng Diyos, maging flexible ka. Pastor, what if I break? What if hindi ko nakayanan? Oh, gusto ko maging flexible ng Diyos, pero what if I break? Then, if you break, okay. Well, if you break, God can fix you. If you break, God wants you to be flexible, pero kung di mo kinaya, God can still fix you. God has the restoration power. God has the resurrection power. When you crash, God will build you up. Think about it, my friend. Wala kang takas eh. Kasi lagi mo kasama ang Panginoon. Alam mo ba, kapatid? You are impossible. You are impossible. Imposible ka. Imposible kang intindihin. Dami mong drama sa buhay. Sa totoo lang mga kapatid, we are impossible. Tignan nyo anatomy ng katawan natin. Imposible talaga yan. You are impossible, but you are not accident. You are not an accident. You are impossible, but you are not an accident. God put you together. Look how powerful your God is. Kung ikaw nga kinaya ni Lord eh. Kalabitin mo katabi mo, he's talking about you now. Ikaw kausap ngayon.
Balik lang tayo. We have limitations. Imposible nga tayo. Hindi tayo aksidente, but God put us together. We have limitations, pero ang Diyos natin infinite. Ikaw bumabagsak sa pressure. Ikaw bumabagsak minsan sa test. Bumabagsak sa temptation. Clear? Lahat tayo bumabagsak. Taas kamay ng lahat ng bumagsak na. Lahat ng na-heartbroken. Kala ko pa naman, ako lang, lahat naman pala tayo eh. Listen to this. May mahirap ba sa'yo? Yung mahirap sa akin, maaaring hindi mahirap sa'yo. Ibig sabihin yung difficulty, may degree. Yung mahirap sa 2 years old, maaaring, naalala niyo po ba yung alphabet na hirap kayo isulat noon, pero ngayon, bakit? Nalagpasan mo yung degree of difficulty na yun eh. Pero pagdating sa Diyos, walang degree of difficulty, lahat madali. Everything is easy to Him. Kaya ang tanong ko, lahat madali kay Lord, sa'yo hindi. But do you have the faith to believe that nothing is too hard for our God? Paano ko nasabi mga kapatid, yung same God na tumulong sa mga Israelites, nag-create ng universe, hanggang sa Gospels, is the same God that we serve. Ang sabi ng Malakay 3:6, I am the Lord, I change not. Hindi nagbabago ang ating Panginoon. So ibig sabihin yung Diyos na meron noon is the same God, all-powerful, all-knowing, omnipresent, nakasama pa rin natin ngayon. Kasama natin siya lagi. But do you have the faith to believe? Anong common denominator? I will close with this. Anong common denominator ng woman with the issue of the blood, 10 lepers, tsaka ni blind Bartimaeus? Anong common sa tatlong ito? Yung woman with the issue of the blood, 10 lepers, tsaka blind Bartimaeus. Alam niyo ang common sa kanilang tatlo? Nung sila'y pinagaling, ang sabi ng Panginoon sa kanila, your faith has made you well. Yun ang common sa kanilang tatlo. After the healing, dahil sa inyong pananampalataya, ang sabi ni Jesus, amen, kayo ay pinagaling. I-highlight ko lang yung isang story bago ko i-emphasize what I'm trying to say here. Ang sabi ng Luke chapter 8, a woman in the crowd had suffered for 12 years with constant bleeding, and she could find no cure. Coming up behind Jesus, she touched the fringe of his robe. Immediately, the bleeding stopped. Hallelujah for that. Hindi kayo makapalakpak kasi hindi naman kayo yun, no? Okay. Ang sabi ni Jesus, verse 45, who touched me? Jesus asked. Everyone denied it, and Peter said, Master, the whole crowd is pressing up against you. But Jesus said, someone deliberately, someone intentionally, someone really wants to touch me. May desperada. For I felt healing power going out from me. When the woman realized that she could not stay hidden, she began to tremble and fell to her knees in front of him. The whole crowd heard her explain why she had touched him and not been immediately healed. And then last part, sabi doon, daughter, your faith, come on, has made you well. Go in peace. We all know this story. 12 years, may problema. Pero nung narinig niya ang patungkol kay Jesus, nilapitan niya. Listen. She fought her way to touch the garment of Jesus Christ. Nung hinawakan niya ang damit ni Jesus, ang sabi ni Jesus, sinong humawak sa akin? Ang sabi ng mga disciples, ang daming tao. Listen guys, iba kasi yung bumangga sa humawak. Maraming bumabangga, pero isa lang yung humawak. Ano ibig sabihin? Lahat nandun, binabangga si Jesus, curious, pero may isa kailangan ng kagalingan. Humawak sa laylayan. Ang tawag doon touch of faith. He touched it. Kaya ang sabi ni Jesus, your faith has made you well. Ibig sabihin, she believed. She expect things will change. So, when she released her faith, Jesus released His power. Kaya nga sabi niya, your faith has made you well. Now, clarify ko lang. Hindi power of faith ang nakapagpagaling sa babae. Power of God. Pero yung faith niya activated the power of God. Anong ibig ko sabihin mga kapatid? Bakit to relatable sa ating lahat? Simple lang. Pag sinabi ng Lord sa Bible na your faith has made you well, ibig sabihin, ang Diyos pala nagre-respond sa faith natin. Ay, ewan ko lang. Muntik na ako maiyak nung nireveal ng Lord sa akin yun eh. Kasi sabi ko, Lord, kahit anong hingin ko, base sa akin pananampalataya,
pwede kang mag-response? Financial, relational, problem, nagre-response ka? Kaya ang sabi, your faith has made, ano ibig sabihin ni Lord dito? Your confidence in me made you well. Dahil confident ka na mapapagaling kita, confident ka na maiaawang kita, confident ka sa kapangyarihan, hindi sa pananampalataya mo ha, kundi sa kapangyarihan ng Diyos. Confident ka na kaya kang isalba. Ang answer maaring hindi ngayon, ang miracle maaring hindi ngayon, pero ang faith kailangan ngayon. Now, Hebrews 11, faith is the substance of things we hope for. Saan nyo gustong mas maalala? Sa fear or sa faith? What is your response when things are not going well with your life? Kilala natin si Job. Kilala natin si Daniel. Kilala natin si Moses. Parang hindi nyo kilala ha. Kilala natin si David. Anong naaalala nyo kapag si Daniel? Lions din. Anong naaalala nyo kapag David? David and Goliath. Anong naaalala nyo kapag kay Job? Nawala ang lahat. Pag Daniel Padilla, nasa kanya na ang lahat. Now, these Bible characters, we don't know them because of the struggles that they face. It's more than that. Hinahangaan natin sila because of how they respond with the situations in their life. So kahit anong tindi ng problema natin, it's still how you respond to it. Faith or fear. Alam nyo, nung dumating ang pandemic, lahat ng church naka-experience ng matinding challenge. Pero ayoko makilala ang GSMNB na sinabi na, yung GSMNB dumaan sa pandemic yan. Pero mas maganda makilala tayo, paano natin tinugunan. Anong naging response natin nung dumating? Naging challenge ba yan? O naging discouragement? Yan ba ay nag-create ng fear o nag-create ng faith? Mas nanggigil ka bang maglingkod sa Panginoon o nanlamig ka sa ating Panginoon? It's your response of faith. How would you remember GSMNB after 7 years of existence? After 7 months going through this pandemic? Dahil ba sa problemang ating pinagdaanan o sa tugon natin sa problemang ating pinagdadaanan? Alam niyo mga kapatid, walang masamang maging optimistic. Yung bang, halimbawa, okay din yan. Gagaling ka din. May lagnat ka, di ba? Lalamig ka din. May ubo ka. Lalabas din yung plema niyan. Alam mo, ang tawag doon, optimism. Okay? Ang optimism, hindi faith. Kasi ang optimism, sabi niya, gagaling din yan. Pero ang faith sinasabi, dahil sa Diyos, gagaling ka. Yun ang kaibahan ng faith. Ang faith may anchor. May pinag-uugutan. Ang optimism, bahala na. Gagaling ka rin. Umaasa ako, gagaling ka. Yun ang optimism. Okay? Pero ang faith may angkla. Ang optimism, hindi siya faith. Faith makes you optimistic, but optimism is not faith. Lalim nun, Pastor. Grabe, kahit ako na pa-take notes ako dun. Faith is not optimistic. Amen? But optimism is not faith. Faith makes you optimistic rather. Amen? But optimism is not faith. Again, pag sinabi mong optimism, makakaahon din tayo sa pagkakautang. Pero ang faith, dahil sa Diyos, makakaahon tayo sa pagkakautang. Yung bang, ang optimism is going to work out on their own. Pero sa faith, God is working behind the scenes. Amen? Working on my behalf, doing it for us. Kaya nga mga kapatid, ang challenge ko sa atin as we press on sa year 8, listen to me, tanggalin na natin sa vocabulary natin yung impossible kasi alam natin na sa pagdating sa ating Panginoon, basta kasama natin siya, we should eliminate in our vocabulary the word impossible because impossible is where God starts. Kapag may imposibleng sitwasyon, alam natin na may Diyos na sasama sa atin, may Diyos na kakapitan tayo, hindi lang tayo optimistic. Meron tayong pananampalataya that nothing is too hard for our God. Ano ang sabi ng Ephesians 3:20? Now unto Him who is able to do, watch this, exceeding, abundantly, above, sobrang above yan, Brad. Superlative yan. Anong sinasabi sa atin mga kapatid? Actually, sa isang translation, ang sabi doon, God is able to do above and beyond. I love that. HSBC. Translation. Hindi yung
bangko. Above and God, listen to this. Your God is able to do above and beyond. You settle for the natural, your God is supernatural. Gusto natin sakto lang, gusto ng Lord abundance. Yung lumpo sa Acts 3, gusto niya limos, binigay sa kanya healing. God is able to do exceedingly, abundantly, above all that we could think or imagine. When you are in trouble, God is able. Always remember that. When you are in trouble, God is able to do exceeding, abundantly. Ano ang sabi ng angel kay Sarah? Bakit ka tumatawa? Is there anything too hard for your God? Whatever situations, whatever circumstances that we are in, is there anything too hard sa ating Panginoon? Walang imposible sa ating Diyos. Alam niyo mga kapatid, I have never imagined na ang Gia Kamanaba will reach thousands of people. Kung alam ko lang, umpisa pa lang sumuko na ako. I have never imagined that we will grow to close to 1,000 members, kasama ang digital members. I have never imagined that I am going to be serving the Lord alongside with the most passionate and committed volunteers on this country at least. I have never imagined, mga kapatid, that God is going to use my voice to be a blessing to other people. Totoo nga that God is able because Stephen is not able. But God is able to do above and beyond. I've never imagined that God will use our ministry to reach more people for the glory of God. God is working all the time on our behalf. Kahit nga hindi na nag-a-announce ang Diyos, gumagawa pa rin siya. God is working even when He's not announcing. Ang Lord, hindi katulad ng mga friends mo yan sa Facebook, lahat na lang ng tulong at kilos in-announce sa Facebook. Pero ang Diyos natin, kumikilos siya kahit hindi nag-a-announce. Huwag kang susuko, kapatid. You are designed for your destiny, not for that problem that you have right now. You are designed for your destiny. Design kang maging flexible. Hindi ka mag-break ngayon, hindi ka sumuko ngayon sa circumstances that you are in. Amen? Antayin mo. Ang timing ng Panginoon, kung hindi pa timing, wag mong puwersahin. Pag timing na, wala rin makakapigil dyan. Kasi alam ng Diyos kung anong nararapat para sa bawat isa sa atin. Ang destiny mo, hindi failure. Ang destiny mo, hindi pagsuko. Ang destiny natin, mga kapatid, dinisign tayo ng Diyos to be flexible. Allow God to stretch you. Stretch nyo nga yung katabi nyo. Stretch nyo nga yung katabi nyo. Sabi mo, natutulog ka na. Stretch tayo, stretch tayo. Leave that in the chat. Stretch me, God. Stretch me, Lord. Stretch me, Jesus. I am designed to be stretched. God is able. God is able. Naalala niyo yung 3 Hebrew boys? I will end na talaga. Hebrew boys. Shadrach, Meshach, and Abednego. Naalala ko lang. Shadrach, Meshach, and Abednego. Nung sila iuhulog na doon sa pugon, ano sabi nila? Sir, we know that our God is able. Parang walang Bible reader dito sa Gia Kamanaba. I know that my God is able. Daniel 3, come on somebody. I know that my God is able and I know that my God is willing. So, walang problema sa ability ni Lord at willingness ni Lord. Pero ang sabi nitong 3 Hebrew boys, but even if He doesn't. Anong klaseng faith yan, Brad? Kahit hindi kami iligtas ng Diyos dito sa pugon na apoy na to, alam namin kaya ng Diyos. Alam naming willing ang Panginoon. Pero kahit hindi na, okay lang, hindi naman kami ang omniscient eh. Si Lord naman ang omniscient. Alam niya kung ano mas makakabuti sa akin. So kahit na masunog pa kami dyan, it's okay. We trust the sovereignty of our God. Even if God will not save us, we still have hope and faith for we know who our God is. Kapag sinabi ng doktor, there's no more hope, huwag mong i-give up ang hope mo, huwag mong i-give up ang faith mo. Kapag sinabi ng business, wala na tong pag-asa, huwag mo i-give up ang hope mo, huwag mo i-give up ang faith mo. Nothing is too difficult for your God. Nothing is too hard for your God. Walang imposible sa ating Panginoon. Nothing shall be impossible with our God. What a profound statement. Nothing is too hard for your God. Kung wala man kayo naintindihan sa mga sinabi ko kanina,
Kahit ito na lang, walang mahirap sa Diyos. Maraming mahirap sa atin, pero wala pong mahirap sa ating Panginoon. Father, we thank you. Salamat, Lord God, na sa kabila ng napakarami naming limitasyon, meron kaming Diyos na pinaglilingkuran na wala pong limitasyon. Salamat, Panginoon, that you designed us for our destiny. That you are able to do exceeding abundantly above all that we could think or imagine. Yes, we acknowledge, God, without you, we're nothing. Without you, hindi namin kaya. But Father, we want to acknowledge as well your love and your grace is all we need. Sa mga kapatid ko po, Lord God, I acknowledge may mga kasama, kapatid, mga kasamahan ako na narito ngayon, O Diyos, na dumaranas po ng hindi nasasayang. And your labor is not in vain. Let me repeat. Lahat ng bagay na ginagawa mo, basta para sa Diyos. This is an encouragement for me. Because I've been serving the Lord for 24 years. What an encouragement that whatever I am doing, basta for the Lord. Not for my ambition, not for my personal pleasure, not for self-serving, pero kung ginagawa ko ito para sa Panginoon, what a great hope, what a great promise na lahat ng ginagawa kong ito ay hindi nasasayang. Kaya ang sabi ng 1 Corinthians chapter 15 verse 58, so therefore. Now, pag nakakita kayo sa Bible ng salitang therefore, walang sentence na nagsimula sa therefore. So kapag may therefore, kailangan mong balikan yung previous verses. Okay? So I just told you the whole chapter of 1 Corinthians chapter 15. Nag-preach si Apostle Paul ng resurrection ni Jesus Christ at dahil ang ating Panginoong Hesus ay na-resurrect. Ibig sabihin, may pag-asa sa lahat ng mga Kristiyanong naglalagak ng kanilang pananampalataya sa Panginoon at yung 10 taong ibinigay mo sa Panginoon hindi masasayang. Therefore, my brothers and sisters, stand firm. Let nothing move you. Always give yourselves fully to the work of the Lord because you know that your labor in the Lord, I love that part, is not in vain. Ano ang sinasabi ni Apostle Paul sa atin? Itong text na ito, mga kapatid, is actually a call for each and every Christian right here, right now. Everybody who's listening under the sound of my voice. Ang sinasabi ni Apostle Paul, bilang isang mananampalataya ni Jesus, tinatawagan niya ang bawat isa sa atin na mag-persevere, magtiis, maging persistent, dedicated, and committed. He is calling each and every one of us to stand firm in our faith, na tayo ay maging immovable sa ating mga conviction at maging active sa paglilingkod sa ating Panginoon. Alam niyo kung bakit sinasabi ni Apostle Paul to kahit di niyo ako pinapansin? Kasi ang sinasabi ni Apostle Paul, kapag sumunod ka kay Jesus Christ, kasama ang sakit at ang hirap. Wala akong kilala na taong sumunod kay Jesus na hindi nasaktan. Following Jesus includes suffering and pain. Now let me clarify. Pag sumunod ka kay Lord, may blessing. Pag sumunod ka kay Lord, may forgiveness. Pag sumunod ka kay Lord, may justification. Pag sumunod ka kay Lord, may pagpapala at breakthrough. Pero may sakit din. May hirap. May sacrifices. Following Jesus will not exempt you sa mga challenges ng ating buhay. Sino sa inyo makakapag-testify yung katabi mo dumaan sa bagyo? Judging by the looks of her or him, makikita mo kagad dumaan na siya sa matinding bagyo. Amen. Bakit? Kasi kumbinsido tayo that even when Jesus is on your boat, you are not exempted to the storms of your life. May mga storms sa marriage, may mga bagyo sa mga businesses, may bagyo sa mga trabaho, sa mga career natin, sa mga family natin. May mga bagyo na seasonal, may mga bagyo na inevitable. But those storms are necessary for you to realize who you are. In fact, those storms in your life will reveal your structure and your foundation. Minsan kailangan dumaan tayo sa mga challenges. Minsan kailangan ugain tayo ng Panginoon para ma-realize natin kung ano ang ating foundation. Sadly, hindi lahat ng storms external. May mga storms na internal. Yung katabi mo, pangiting-ngiti lang but they are dying on the inside. Pangiting-ngiti lang but they are quitting on the inside. And most of the weights that we carry are usually internal and not external. Kasi pag nasa church ka, madaling ngumiti kasi karamihan nakangiti. Parang hindi. Amen? But most of the weights that we carry are actually internal. Some of our boats will break. Sometimes our heart will break.
Yung iba sa atin dumaan sa childhood trauma. Yung iba sa atin dumadaan sa depression, sa anxiety. Some of you are scared about uncertainty or your future. Yung iba sa atin may mga grudges, wounds, and unforgiveness. So hindi lahat ng storms external. May mga storms na internal. Pero, whatever storms that you are going through, maybe external or internal, that's why we need faith in the Lord. Kaya pagdating sa faith, hindi mo siya pwedeng i-overestimate. Lahat ng taong mananampalataya ni Jesus Christ, kailangan natin ng pananampalataya sa ating buhay. Because our faith is the very core of our Christianity. Yung faith natin, ang critical component kung bakit tayo nakakasurvive dito sa mundo natin. In fact, sabi ng scripture, without faith, it is impossible to please the Lord. So we all need faith in our lives. Kailangan nating matutong magtiwala sa Panginoon para kung dumating ang mga challenges ng ating buhay, we will be unshakable. In Jesus, sometimes you will bend, but you will not break. And sometimes God is breaking you to make you flexible. He's allowing the shakings in your life, hindi para pabagsakin ka, hindi para punitin ka, hindi para wasakin ka. He's developing you to be stronger as long as you keep on trusting the Lord. Ano ang sabi ng Psalms 125 verse 1? Those who trust in the Lord are like Mount Zion, which cannot be shaken but endures forever. What an amazing analogy. Sinasabi ng psalmist dito sa Psalms 125, lahat ng tao nagtitiwala sa Panginoon para kayong Mount Zion. Ang Mount Zion, hindi siya subject sa shaking. Kung ikaw ay may tiwala sa ating Panginoon, ano sabi ng scripture? You can be unshakable. And I don't know, I'm not saying this to boast or anything, but I have come this far because I keep on trusting the Lord whatever happens. And in case you don't know, may mga pagkakataon sa pagiging pastor ko ng simbahang ito that I don't know what I am doing. But I keep on trusting the Lord and that God will continue to give me the wisdom and the perspective and the vision to see what God sees. It is my faith that held me. It is my faith that carried me. It is my faith na naging reason kung bakit nalagpasan natin ang iba't ibang matitinding sitwasyon ng ating buhay. And I know ganun din po sa atin. Kung wala tayong pananampalataya, mahirap makasurvive sa buhay. Public service announcement. May Diyos ka man o wala, may problemang darating. Ang tanong ko sa iyo, anong gusto mo? Dumaraan ka sa problemang walang Diyos o dumadaan ka sa problemang may Diyos ka? Mas madali nang dumaan sa problema na may Diyos kasi alam mo, kung iwanan ka man ng lahat ng mga kaibigan mo, talikuran ka na lahat ng mga taong inaasahan mo at yung inaasahan mo tutulong sa iyo, hindi ka tutulungan, alam mo, meron laging Diyos na may makakapitan. Hindi tayo makakapili ng problemang darating sa ating buhay. Hindi ka makakapag-schedule ng problemang darating sa iyong buhay. How I wish. Makakapag-schedule ka at masasabi mo kay Lord, Lord, fully booked na po ako ngayong buwan. First quarter pa lang po ng 2024, yung problema ko pang isang taon na po. But you cannot schedule problems, you cannot pick problems, but you can always pick the God that you will trust. Pwede ka makapili ng Diyos na yung kakapitan sa gitna ng lahat ng ito. So do not allow the circumstance to limit your perspective about God. Hindi porket malaki ang problema, lumiliit na ang tingin mo sa Diyos. Hallelujah. Kasi madalas tayo, pag lumalaki ang problema, lumiliit ang tingin natin sa Panginoon. In fact, let me just say this to you. Ang sabi ng scripture, di ba sa Psalms, magnify the Lord with me. The more na lumalaki yung problema, mas lalo mong i-magnify yung Diyos na yung pinapaniwalaan. Kung walang-wala ka, i-magnify mo yung Diyos bilang provider. If you feel unsafe, i-magnify mo yung Diyos na protector and deliverer. Kung ikaw yung may sakit, i-magnify mo si Jesus Christ bilang iyong healer. Bakit mga kapatid? We should not allow the circumstance to limit our perspective about who our God is. Kasi ang trials hindi maiiwasan. Kailangan mo yan. Kasi ang tunay na faith hindi lalago kapag ang lahat ng parte ng buhay mo masaya. Ang faith hindi lalago kapag ang lagi mo lang nakikita is worst case scenario. Ang faith natin hindi mag-grow kapag lagi lang natin napipredict that everything in our life will go down. In fact, ang tunay na faith, hindi mo lang ine-expect ang greatness ng Diyos. Ang tunay na faith, nagtitiwala ka na kahit hindi mag-provide ang Diyos, nagtitiwala ka that you will overcome whatever circumstance that you are in. Yun ang tunay na pananampalataya. Ang tunay na pananampalataya, nagwo-worship ka kahit 20 pesos na lang laman ang bulsa mo.
Ang tunay na pananampalataya, nagtitiwala ka sa Panginoon na kahit nararamdaman mo pa yung sintomas ng arthritis, pinagaling ka na ng ating Panginoon. That's real faith. That's real faith. Na kahit pakaramdam mo, sagwan ka ng sagwan, wala ka na pupuntahan, and you are in a place that you don't expect to be. Nagtitiwala ka, kapatid. Kahit napapagod ka, nagtitiwala ka na hindi ka pinabayaan ng ating Panginoon. In fact, nakakaawa lang minsan pero marami sa atin pagal na, hindi na makapagtagal. Gusto na nating sumuko sa mga problema ng ating buhay, but kung darating ka sa moment na yon ng buhay mo, do not get offended with the Lord. Huwag mo siyang tatalikuran. In fact, mas lalo kang kumapit sa Panginoon at lalo kang magtiwala na hindi kanya iniwan. Ang tunay na pananampalataya ay pagtitiwala na kahit hindi mo ma-figure out ang iyong circumstance, God already figure it out for you. It's not your job to know how it works. It's your job to believe that God already worked it out for you. Amen? So ang tanong ko sa iyo, kapatid, yung faith ba natin kaya mag-endure ng disappointment? Yung pananampalataya mo ba kaya mag-endure ng frustration? Sabi ni Apostle Paul, verse 58, let nothing move you. Huwag mong hahayaan maitulak ka ng kaaway, matempt ka ng kaaway, ilure ka ng kaaway, iwanan mo ang iyong post at position dahil sumuko ka na. Sabi ni Apostle Paul, huwag kang magpapatinag, huwag kang gagalaw. Let nothing move you. Naalala niyo si Jesus Christ when He was crucified? Alam niyo ba si Jesus Christ when He was crucified, may mga tao na minak ang ating Panginoong Isus, nilait pa ang ating Panginoon. Sabi nila, oh talaga, sabi mo di ba Diyos ka? Ba't di ka makababa ngayon? Tignan niyo yung verse. Ang sabi ng Mark chapter 15 verse 29. The people passing by, they shouted abuse to Jesus Christ, shaking their heads in mockery. Ano sabi niya? Look at you now. Sabi nila kay Jesus, tingnan mo, nakapako ka ngayon, no? Di ba sabi mo, you are going to destroy the temple and rebuild it in 3 days? Well then, save yourself. Come down from the cross. Look at this. Iniimbitahan nila si Jesus na nakapako. Ang sabi nila, kung talagang tunay kang Diyos, bumaba ka nga. Hawakan mo nga tenga. Di ba? Bumaba ka nga. Now, kung si Jesus, ang kanya lang finifeed yung kanyang ego, para patunayan lang yung kanyang power, pwedeng bumaba si Jesus, sabi niya, eto, ano kayo ngayon? Pwedeng gawin ni Jesus Christ, right? But since Jesus is purposeful, He's not there to impress His critics. He's there to fulfill His purpose. So what Jesus did, hindi siya bumaba dahil iniimbitahan siya ng mga critics niya. Hindi siya bumaba para patunayan sa mga critics niyang makapangyarihan siya. He stayed at the cross because He's thinking about you. Kasi kung bumaba siya sa krus, hindi ka napatawad. Kung bumaba siya sa krus, hindi ka napagaling sa iyong mga kasakitan. So kung finid lang ng ating Panginoon yung kanya sariling desire, we'll still be lost. But thank God for Jesus Christ. He was purposeful, regardless of what other people are saying or thinking about Him. My job is to do the purpose of God in my life. So kung tayo, lagi lang tayo magpapadaan sa tukso ng iba, tulak ng iba, at sasabihin ng diablo sa atin, we will never finish this race well. Look at Nehemiah. Kilala niyo si Nehemiah? One of the great leaders in all of the scripture. Now si Nehemiah, nung nabalitaan niya na yung Jerusalem wall, yung wall ng kanyang bayan is actually destroyed. Nung nabalitaan niya, nagkaroon siya ng conviction. Ang hindi alam ng marami, yung wall na yon is already been destroyed for more than 100 years. Pero nung narinig ni Nehemiah, hindi siya pumayag na madagdagan pa yung 100 years. So, ang sabi ng scripture, nagkaroon siya ng conviction, nag-file siya ng leave sa kanyang boss, kasi cupbearer siya ng hari. Nag-file siya ng leave, pinayagan siya, binigyan pa siya ng entourage. Sabi ng scripture, pagdating niya ng Jerusalem, in-inspect niya yung wall, matindi ang problema. But minobilize niya yung mga tao, nirebuild nila yung wall. Nung malapit na nilang matapos yung wall, yung tatlong haters at bashers na Nehemiah, si Sanballat, Tobiah at si Geshem, nag-send ng email sa kanya. Ang sabi sa email, Boss, narinig namin yung chismis tungkol sa'yo, na kaya mo lang daw nili-rebuild yung Jerusalem wall na yan kasi gusto mo maging hari. Pwede ko bang pumunta rito sa Starbucks, mag-usap lang tayo? Explain mo sa akin kung bakit mo ginagawa yung mga bagay na yan. Now, that's interesting. Look at this verse. Ang sabi ng Nehemiah chapter 6. So Sanballat and Geshem sent an email
Papanindigan ko yan. Okay? Asking me to meet them in one of the villages in the plains of Ono. But I realized they were plotting to harm me. So, to cut the long story short, si Nehemiah, habang ginagawa niya yung wall, nag-send ng email, itong kanyang mga bashers, sabi niya, Boss, explain mo naman. Sabi nila, kaya ka lang daw naman nandyan kasi gusto mo maging hari. Punta ka dito sa Starbucks. Now, I made a little research. From Jerusalem, where Nehemiah was, to plains of Ono is actually 40 kilometers. So, ang gustong mangyari ni Sanballat, Tobiah at Geshem, yung mga bashers ni Nehemiah, iwan niya yung kanyang ginagawa para i-explain yung kanyang sarili na talagang tama ang kanyang motibo. Pero si Nehemiah, may discernment. Alam niya hindi magkakapito sa Starbucks. May plano itong mga taong ito na papatay ako. Kaya anong ginawa ni Nehemiah? Sabi ni Nehemiah, You want me to come to Ono? I'm sorry. I have to say no to Ono. But how? How did he say it? Ang sabi ng verse 3, Nehemiah 6:3. So I replied sa email, sending this message to them. Ano sabi niya? I'm engaged in a great work, so I could not come. He's purposeful. Hindi ko iiwanan tong post ko. I will not let anybody move me. Why should I stop working to come and meet you? Amen. Amen? Kung kayo ito nangyari, viral to eh. What a reply. Ano sinasabi ni Nehemiah? Masyadong maganda at masyadong importante ang pinapagawa ng Diyos sa akin para lang iwanan ko at linisin ko ang aking reputasyon. Di isipin nyo na yung gusto nyong isipin sa akin. I don't care. Ang pinakamatimbang sa akin, yung purpose ng Lord. So I'm here to stay. Ano mga kapatid, in order for us to do what Nehemiah did and for us to do what Jesus did, it takes a lot of foundation para mapanindigan natin yung kinumit natin sa Panginoon. Sinabi na, Lord, sa 2024, maglilingkod na talaga ako sa iyo. Lord, sa 2024, never na talaga ako absent sa church. Sa 2024, araw-araw na talaga ako magbabasa ng Bible. Sa 2024, araw na talaga ako mananalangin. Tapos sabi ni Satan, talaga? Explain mo nga itong nakita ko sa Facebook. Because Satan will try his best para pabagsakin ka, para dayain ka. Pero can you say what Nehemiah said? Sabihin natin, I'm engaged in a great work so I could not come. Anong sinasabi ni Nehemiah? I will never waste my time doing something that is not connected to my purpose. Kung hindi yan connected sa purpose ko, hindi ko yan pag-aaksayahan ng panahon. Bakit? Matindi ang kanyang root system. Matindi ang kanyang foundation. And how I wish all of us will have this deep, concrete foundation. Hindi ako engineer, di rin po ako architect. Pero isa sa mga susi ng matayog na building, great foundation. Right? Usually, nakikita lang natin sa bahay yung pintura, yung semento, pero hindi natin nakikita yung bakal na nasa loob ng semento. Yun yung nagpapatibay, nagbibigay ng structure sa mga building. Para pag dumating yung bagyo, hindi babagsak. Para pag dumating yung lindol, kahit kasing lakas pa ng lindol sa Taiwan, hindi babagsakin yung bahay. So, ibig sabihin, talagang kahit anong mangyari, darating ang lindol. Kahit anong mangyari, darating ang storm. Ang tanong, kamusta bahay mo? Kamusta bakal sa bahay mo? Kamusta ang foundation ng iyong buhay? Kaya paulit-ulit sinasabi ni Jesus, kung magsisettle ka sa temporal things, masyadong mababaw yung foundation mo. Pag dumating ang bagyo, ay, magkukwit ka agad. May nakita na ba kayong puno na nung nakabalita siyang may bagyo, naglipat ng lugar? Brad, may bagyo daw dito, lipat tayo sa Kainta. Walang ganon, Brad. Pero dahil yung puno, rooted siya, kahit anong bagyo, he will remain standing. He will be unshakable. Amen? Bakit? Kasi rooted siya. Kaya lagi natin sinasabi, build your life in Jesus Christ. Kung magsisimula ka rin na naman ng buhay mo, kung magsisimula kayo ng marriage life, i-build nyo na kay Jesus yan. Kung magsisimula ka ng negosyo, simulan mo na kay Jesus yan. Kung magsisimula ka ng pamilya, kay Jesus mo, si Jesus ang gawin mong foundation. Kasi pag hindi si Jesus, shaky ang iyong foundation. Amen? At kung gaano mo kataas gustong marating, kung gaano kataas ang pangarap mo, kailangan ganoon din kalalim ang foundation mo sa Diyos.
Amen? Alam niyo ang puno, yung normal na puno, it grows two ways. They are not just growing upwards. While they are growing upwards, they are growing downwards. In fact, kung magiging technical tayo, they are growing upwards, downwards, and sideward. Ganyan ang puno, no? But for the sake of this illustration, habang umaakyat siya, dapat lumalalim siya. Pero watch this. Pero para lumalim yung ugat niya, he has to push through yung soil. May hindrance eh. So ibig sabihin, you cannot go up if you are unwilling to push down. Kung hindi ka willing na maging intentional na anumang balakid sa iyong buhay, susuungin mo, hindi talaga mag-grow down. Do you want to grow up? You have to grow down. Kung gusto mong umangat, maging skyscraper at magawa ang pinapagawa ng Panginoon, you have to grow down. Kasi sa totoo lang mga kapatid, I don't know, siguro iba sa inyo masyado pang bata, hindi pa kayo dumaan sa matitinding problema. Pero kung kasing edad ko kayo, mga 25, kung kasing edad ko kayo, minsan na lang naman yan. Okay? Pero kung kasi if you live in this world long enough, you will realize that this life will put you in hard places na minsan kukwestiyonin mo kung talagang mabuti ba ang Diyos. Na minsan makukwestiyon mo yung faithfulness ng Panginoon. It doesn't matter kung gaano kalaki ang Bible mo, gaano kalaki ang krus na kwintas mo, anong position mo sa simbahan, life will put you into places that sometimes you will question, mabuti ba talaga ang Panginoon? Kailangan natin maging honest sa totoo lang, nasa simbahan na rin lang naman tayo. Maging honest tayo sa katotohanan na hindi po marami sa atin dumating sa pagkakataong tinanong mo ang Diyos, buhay ka ba talaga? Kailan ba matatapos ito? May plano ka bang tapusin ang mga pagsubok sa aking buhay? Bakit mo, Lord, inalaw na mangyari ito sa aking buhay? Are you going to take care of this? If you are God and you are good, why you let these things happen into my life? Ito exactly ang dilemma nila Apostle Paul. Ginawa naman namin ng tama. Pero bakit we are persecuted left and right? At yung persecution nila, hindi yung Christian ka, praise the Lord, praise the Lord. Hindi ganun ang persecution ni Apostle Paul. Ang persecution ni Apostle Paul, life and death situation. Kasi sinasabi ni Apostle Paul, we'll be persecuted left and right. Pero bakit nangyayari ito sa aming buhay? Na yung ibang mga kasama ni Apostle Paul sinabi, is it worth it? Worth it bang ibigay natin yung buhay natin sa Panginoon? Binigay na nga natin, inusig pa tayo. Balik na lang tayo sa luma natin buhay. Balik na lang tayo. Nagpatinag sila. Bumalik sila. Hindi nila tiniis. Kasi hindi tama yung kanilang foundation. Alam mo, siguro hindi aksidente na kapag sinabi ni Jesus Christ na, pag sinabi ni Lord sa ating, build your life in me, hindi siguro aksidenteng si Jesus Carpentero, no? He's a builder. Nasabi niya, upon this rock, I will build because God is a builder. Now, if you want to put your faith in Jesus Christ, binigyan niya rin tayo ng tools. Sabi ng Lord, build your life on me. Ito ang martilyo, ito ang 3 pako, ito yung 2 beam. You want your life to be better? Use the hammer, 3 nails, 2 beams. Yung iba sa inyo, mga lasing ko bang magigets? So for the sake of you, sabi ni Jesus Christ, build your life in me. At nag-iwan ang Panginoon sa atin ng tools, something that we can focus on. Hammer, 3 nails, and 2 beams. As long as you're focused on the finished work of Jesus Christ and you use it as your foundation, nobody, no circumstance will move you and shake you. Amen? Palapakan natin Panginoon. Unfortunately, kalalang naman marami sa atin na shake kasi meron tayong false sense of security. Yung akala natin, as long as 7 digits ang laman ng bank account ko, secure ako. As long as tinetext ako ng jowa ko, mahal niya pa ako. 5 kayo, tinetext niya. Meron tayong false sense of security. Minsan, I've been officiating weddings. Hindi ko na mabilang kung ilan na yung naikasal ko. And every time na may ikakasal ako, I always ask the question, bakit kayo magpapakasal? And you'll be surprised sa sagot ng ibang tao. Tumatanda na po kasi ako eh. Ba't ka magpapakasal? Nape-pressure po kasi ako kasi lahat ng kabarkada ko kinasal na. And that moment, na marinig ko sasabihin nila,
napipressure po ako. Lagi ko sinasabi, do not build your relationship and your marriage out of pressure. Maling foundation yan. Shaky foundation yan. Just because your friends and your friends are getting married, kailangan magpakasal ka na rin. After all, hindi matatapos ang pressure ng mundo. Naalala mo na nag-aaral ka pa? Ay sasabihin nila, kailan ka magtatapos? Nung nakagraduate ka na, kailan ka magtatrabaho? Nung nagkatrabaho ka, kailan ka magpapakasal? Nung kinasal ka na, kailan ka magkakaanak? Nung nagkaanak ka, kailan mo susundan? Pag may namatayan, tanongin mo, kailan ka susunod? O kaya naman, kailan ka titigil? Di ba? Kasi people will put pressures on you. Hindi mo maihinto yan. But you don't build your life out of that pressure. Huwag kang maging overconfident na porkit nandyan siya, mahal ka niya. Uy, sorry. Okay, huwag kang maging overconfident. Sa dami ng laman ng bank account mo, huwag kang maging overconfident sa commerce, sa investments, sa stocks market, sa projects that you have. Lahat yan lang yan as long as earthly ang foundation. It will be shaken. Naalala niyo ng COVID? Ipinakita ng COVID sa atin na hindi lahat ng bagay na meron tayo mahalaga. Shinake tayo ng Panginoon. At alam niyo ba, na-realize ko, God speaks through shakings. Write it down. God speaks through shakings. Kapag may shaking, may speaking. So kapag nakakaramdam ka na yung business mo, sinishake ng Lord, nagsasalita ang Diyos. You better listen. Kapag sinishake ng Lord ang marriage, makinig kayo. May sinasabi ang Diyos. Kapag sinishake ng Lord ang inyong finances, you better listen. Sino man nagsishake niyan? Kasi minsan pag may shaking, tapat ninyo tayo mga Kristyano, pag may shaking, sino sinisisi nyo? Demonyo. Ginulo na naman ako ng demonyo. Pag ina-high blood, demonyo, inatake na naman ako. Pero sa kinain talaga nating crispy pata yun, kaya ganon, di ba? Kaya yung demonyo tuloy, gusto na rin maging born again. Sabi ng demonyo, lagi na lang ako sinisisi. Sali na lang kaya ako sa inyo para wala na kayong masisi. Kasi hindi lahat. Minsan, may mga storms na buhay natin that God Himself orchestrated. Let me prove that to you. Hebrews chapter 12, verse 26. At that time, His voice shook the earth. Everybody say, shook ako. But now He has promised, once more, there you go. So may shaking na nangyari, uulitin ko ulit. Once more, highlight this part. I will shake. So si Lord mismo nagsabi, I will shake. So sometimes God orchestrated shakings in our lives. Hindi para bumagsak ka, but to make you unshakable. So I will shake not only the earth, but also the heavens. Next verse. The words once more indicate the removing. So bakit daw sinishake? Para matanggal what can be shaken, that is created things. Bear that in mind. So that what cannot be shaken may remain. There you go. Kaya pala sinishake, sabi ng Panginoon, para yung created things mawala. So ang matitira pag shinake, yung eternal. So kaya may shaking, kasi masyado ka ng confident at dependent sa earthly things, isi-shake ng Lord. Kaya magugulat yung iba sa inyo, 25 years ka na sa trabaho, confident ka na dyan ka na magre-retire. And then nakatanggap ka ng email, kasama ka sa tatanggalin. Masama ng loob mo. Lord, paano nangyari to? Yung katabi ko sa cubicle, late lagi. Facebook ng Facebook. Tapos ako, napagpuntong-tung ko pa lang sa cubicle ko, wala na po akong inatupag kundi magtrabaho. Ako pa yung natanggal. Because sometimes God will shake the eternal things, the created things. Ano daw sabi ng scripture? Para yung bagay na hindi dapat ma-shake, yun ang mag-remain.